Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 15, talata 1 hanggang 16. Ang lupang para sa lipi ni Juda. Ang lupaing na papunta sa lipi ni Juda ay mula sa dulo ng Edom at hanggang sa ilang ng Zin sa kaduluhan sa gawing timog. Ito ang pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Nagmula ang hangganan sa lupaing ito sa timog ng dagat na patay. Nagtuloy sa landas ng Akrabim at lumampas patungo sa ilang ng Zin. Buhat dooy umahon sa Kades Barnea, nagdaan ng Hezron, nagtuloy sa Adar at lumikong patungo sa Karka. Matapos tahakin ng Asmona, tinuntun ang batis ng Ehipto at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Juda sa timog. Sa gawing silangan, ang hangganan ng lupaing ito'y ang dagat na patay hanggang sa bunganga ng Jordan. Dito naman nagsimula ang hangganang Hilaga. Umahon ito sa balikat ng Bet Hogla, dumaan sa hilaga ng Bet Araba at nagtuloy sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Buhat sa libis ng kaguluhan, umahon sa Debir at nagtuloy sa hilaga. Lumiko ito patungong Gilgal na nasa tapat ng pag-ahon sa Adumim, sa timog ng libis. Tumawid ng batis ng En-Shemes at nagtuloy sa batis ng En-Rogel. Buhat dito'y paahong tinahak ang libis ng Ben-Hinnom na nasa timog ng burol ng mga Jebuseo na tinatawag ding Jerusalem. Umahon uli patungo sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng kanluran ng libis ng Ben-Hinnom at sa dulong hilaga ng libis ng Repaim. Buhat sa taluktok ng bundok ay lumikong patungo sa batis ng Neptoa at lumabas sa mga lungsod sa bundok ng Efron at bumaling na papuntang Baala na tinatawag ding lungsod ng Jearim. Umikot sa kanluran ng Baala patungo sa bundok ng Seir, nagdaan sa libis ng hilaga ng bundok Jearim na tinatawag ding Jesalon. Lumusong na patungong Bet-Semes at nagtuloy sa Timna. Buhat naman dito, umahon sa libis ng bundok sa hilaga ng Ekron at bumaling na papuntang Sikron. Tinahak ang bundok ng Baala, lumabas sa Jabneel at nagtapos sa dagat Mediteraneo, na siyang naging hangganan sa kanluran. Ito ang mga hangganan ng lupaing na papunta sa lipi ni Juda na pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Sinakop ni Caleb ang Hebron at Debir. Gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Juda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa kanya ang Hebron, ang lungsod na dating sakop ni Arba na ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong anak na lalaki ni Anak, sina Sisai, Ahiman at Talmai. Pagkatapos, nilusob niya ang Debir na noong unay tinatawag na lungsod ng Sephir. At sinabi ni Caleb, ipakakasal ko ang anak kong si Aksa sa sinumang sumalakay at sumakop sa lungsod ng Sephir. Amen. Sa mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 15 kabanata sa aklat ng Josue, versikulo 17 hanggang 32. Si Otniel na anak ni Kenas, na kapatid ni Caleb, ang nakagawa niyon. Kaya't si Aksay ipinakasal ni Caleb kay Otniel. Nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Otniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Caleb at pagkaibis sa asnong sinasakyan, tinanong siya ni Caleb, "Anong kailangan mo?" Sumagot si Aksa, "Bigyan mo po ako na makukunan ng tubig, sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin." Kaya't ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga batis sa itaas at ibaba, ang mga lunsod. Ito ang mga lupaing na papunta sa lipi ni Juda at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang mga lungsod na nasa kaduluduluhang timog sa may hangganan ng Edom
Kabzil, Eder at Jagur, Sina, Dimona at Adada, Kades, Hazor at Itnan, Zip, Telem at Bialot, Hazor Hadata, Kiriot, Hesron o Hazor, Amam, Sema at Mulada, Hazargada, Hesmon at Bet Pelet, Hazar Sual, Beersheba at Besjoteya, Baala, Iyim at Esem, Eltolad, Cecil at Horma, Siklag, Madmana at Sansana, Libaot, Silhim, Ayin at Rimon, 29 na lahat, kasama ang mga nayon sa palibot. Ito po ang mga salita ng Diyos. Ang aklat ng Josue, Kabanata 15, versikulo 33 hanggang 48. At ang sabi, ang mga bayan sa kaburulan sa kanluran, Estaol, Zora, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Hamot, Adulam, Su, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, 14 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang Zenan, Hadasya, Migdadgad, Dilayan, Mispa, Jokteel, Lakish, Boskat, Eglon, Kabon, Lamas, Kitlis, Kidirot, Bet, Dagon, Naama at Makeda. 16 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama pa ang Libna, Eter, Asyan, Ifta, Ashna, Nezib, Keila, Akzib at Mareshna. 9 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Ekron at ang mga bayan at baryo sa paligid nito, at ang lahat ng bayan at mga baryo na malapit sa Ashdod mula sa Ekron papunta sa dagat ng Mediteraneo. Ang Ashdod at Gaza kasama ang mga bayan nito at ang mga baryo hanggang sa lambak ng Ehipto at sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo. Ang mga bayan sa kabundukan, Shamir, Jatir, Soko. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua chapter 15 verse 49 to 63. At Dana at Chiriat Sana na siyang Deber, at Anab at Istamo at Anim, at Gosen at Olon at Gilo, 11 bayan pati ng mga nayon ng mga yaon, Arab at Doma at Esan, at Janom at Bet-Tapua at Apeka, at Humta at Chiriat Arba na siyang Hebron, at Shior, 9 na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon, Maon, Carmel at Ziph at Juta, at Israel at Jokdeam at Zanoa, Cain, Gibeah at Timna, 10 bayan pati ng mga nayon ng mga yaon, Halhul, Betzor at Gedor, at Maarat at Bet-Anot at Eltekom, 6 na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon, Chiriat Baal na siyang Chiriat Jearim, at Raba, 2 bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Sa ilang Bet Araba, Midin at Sishatsha, at Nibsan at ang bayan ng Asin, at Engedi, 6 na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. At tungkol sa mga Jebuseo ng mga taga-Jerusalem ay hindi napalayas ng mga anak ni Juda, kundi ang mga Jebuseo ay nananahang kasama ng mga anak ni Juda sa Jerusalem hanggang sa araw na ito. This is the word of God. Amen.